Ahlan guys, so ito nga yung pangmalakasang suman dito sa Middle East. Uy. Hindi naman sa pagmamayabang guys pero every time na pag nagyaya yung amo kong babae na dito pakainin yung mga anak nila, minsan ay ang daming dahilan. And then pag sinabi na or tinatanong ng mga anak nila kung ano yung lunch dito, pag sinabi ng amo ko warag inab, hindi na yan sila maghahanap ng dahilan guys. Talagang agad-agad umuoo na yan sila. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ako gumagawa ng warag inab na gustong-gusto ng mga pamilya ng amo ko. At isa din pala to sa mga pagkain nila na sobrang matrabaho. At ang kailangan natin dito, ang una ay Egyptian rice. Hinugasan ko yan ng mabuti at pagkatapos ay diced onion. Marami guys ha. And then marami ding bawang at kamatis. Dapat lahat yan guys mga pino yung pag-slice ng mga yan. At pagkatapos ang mga buharat ko naman dito kagaya ng cumin, coriander, meat spices, turmeric powder, black pepper mix, spices, and curry powder. Ang curry powder po ay hindi lang po yan para sa curry, pangkalahatan po yan, pwede natin gamitin yan. And ang mga dahon naman dito ay mga fresh leaves like parsley, coriander, and dill. At kung meron naman kayong mint leaves ay pwede rin kayong maglagay. At naglagay na rin ako dyan ng beef cubes. Tinunaw ko lang guys and lemon juice, dips roman, olive oil at asin. So ang ginagamit ko pang halo dito guys is nagagloves ako at kinakamay ko para maihalo ko lahat ng mga sangkap guys ng maayos. At hindi na rin pala ako dito naglagay ng laham mushroom or yung ground beef kasi guys ang gagawin natin dyan mamaya ay maglalagay tayo ng lamb meat sa ilalim ng ating mga warag inab. So pagkatapos ko nga maimix ng maigi to guys ay ipinrepare ko naman yung mga kailangan natin like itong sibuyas na puti, malalaki yung pinili ko guys nilatan ko lang yan at hinugasan ng maayos at hinati ko yan guys sa gitna lang. 3 piraso lang pala to guys kasi ito lang yung available na malalaki dun sa Jamia na nabilhan ko at paborito pala to ng amo kong lalaki. At pagkatapos nyan ay isinalang ko nga at pakuluin ko lang to guys hanggang sa maganyan na yung ano niya guys kinalalabasan ganyan pag naghihiwalay na. So at habang pinapalamig ko nga itong white onion, inasikaso ko naman tong kusa. Itong kusa ko pala guys ay konti lang kaya naman nagdagdag ako dyan. So hindi ko na naipakita sa inyo. Ang paggawa pala nitong kusa or paglagay nito sa loob guys is wag nating punuin para hindi siya mag-overflow. Kasi na lumalaki itong Egyptian rice and wag natin itapon yung ulo nito o yung yan guys kasi ito yung pantakip natin kahit papano ay hindi magsilabasan yung laman loob. At ito namang white onion guys ay yes, gumamit lang din ako dito ng maliit na kutsara. Konti lang din guys kasi sinasabi ko na para hindi siya mag-overflow, lalabas yung mga kanin ganon. At kung wala naman kayong puting sibuyas ay pwede naman yung pula guys pero mas prefer ko talaga itong white onion. At pagkatapos niya na isinunod ko na nga itong warag inab or grape leaves. So baka may magsabi na naman dyan na bakit hindi ako nag-gloves ha. Meron kaming gloves pero malaki siya. Nagkamali pala ako ng bili ng size. So sorry naman. So ganyan lang yung pagbalot ko ng warag inab guys. So marami tayong mga kanya-kanyang paraan ng pagluluto ng mga Arabic food. Kung ano yung mga gusto ng amo natin ayun yung sundin natin. So dito sa amo ko guys ayaw nila maglagay ng bell pepper o yung meron din 'di ba yung butat na lagyan din siya. Butasan din ba yung loob at pagkatapos meron din yung talong. So ayaw na nila. Kumakain sila pero hindi talaga sila totally na yun yung gusto nila. Gusto lang nito is warag inab, onion and kusa. Yun lang talaga. At pag ganito talaga yung request ng amo ko guys ay maglalaan talaga ako ng oras at alam talaga ng amo kong babae na bawal akong disturbuhin pag once na ito yung pinagawa niya sa akin. Kaya minsan lang talaga ako gumagawa. So pagkatapos ko nga mabalot ang mga ito guys ay inihanda ko naman itong laham or lamb meat. Nilagyan ko lang dyan ng meat spices and asin and minasage ko lang guys. Ito yung tubig na galing dun sa ating rice kanina. Nilagay ko na rin dyan para kahit paano ay may lasa na ito ating laham. At ganyan na yung paglagay ko guys. Sorry na kung bulol-bulol ako ha. Napapagod na ako mag-edit. Uy, pero kahit paano ay pinapaliwanag ko rin naman ng maayos. Alam nyo ba minsan nawawalan na ako ng gana gumawa ng mga content kasi ang hirap din minsan yung habang nagluluto ka nagbibideo ka sa sarili mo tapos mag-i-edit ka pa kaya minsan yung pahinga natin is talagang wala na talaga. Kaya naman saludo talaga ako sa mga kapwa ko content creator na habang sobrang busy is nagawa natin gumawa ng content na alam natin na makakatulong tayo sa iba or sa mga kapwa natin na kababayan na nagtatrabaho dito sa ibang bansa or dito sa
sa Middle East. So guys, ang paglagay pala nitong mga to sa jitter, dapat talaga is mahigpit. Talagang masikip siya guys para pag kumulo yan ng kumulo ay hindi magsilabasan yung mga kanin. So ayan yung technique dyan. And nilagyan ko na yan dyan ng mabigat na plato. At ito namang pangsabaw na niya guys ay tinimplahan ko pala yan. I mean, nagisa ako dyan ng maraming bawang. Nilagyan ko lang yung mga spices na kung ano yung nilagay ko dun sa ating bigas kanina. So ayun din yung nilagay ko dyan mismo sa ating mga sa ating sabaw. At inilagay ko na nga yan dyan guys sa ating waraginab. At nilagyan ko pa ulit ng mabigat na plato. So don't worry, hindi yan mababasag. So after 3 hours ng pagsalang nito sa mahinang apoy ay luto na nga siya guys. At dito sa amo ko ayaw nila yung mawalan ng tubig. Gusto talaga nila is may sauce pa itong ating waraginab. Kaya naman ay 3 oras ko lang talaga ito pinapakuluan. Pero sa mahinang apoy ha, para mas maganda yung luto niya at hindi magsabog-sabog yung loob nitong ating waraginab. At biglang ang pumasok itong amo kong babae dito sa kusina guys, dahil may naamoy daw siya, ang bango. Kaya naman talaga ay dito pa lang guys, alam ko na talagang masasarapan sila nito. So inilipat ko na nga dyan sa Sania guys at bago natin ilipat to sa Pyrex. So yan guys. So diba ang bango nito at naging favorite ko na rin to, walang keme-keme ha. And then ganyan na guys, naglagay lang ko dyan ng carrots and ano tawag dyan, lemon. So may design ba, kumbaga kahit pa paano ay maganda yung presentation natin pag isinerve natin tong pagkain sa mga Arabo. So pinuri nga ako ng mga amo ko, ng mga anak niya na very very ladid, muntas. So yun lang, syukran.